Prampus. Ayan, salamat po sa pagtugon. Ang topic natin na last mga kapatid, don't stop praising God. Amen. Huwag tayong huminto na magpuri sa ating Panginoon and because of goodness. Amen. And because of God is good, God is good to all mga kapatid. Number 2 mga kapatid, because of God grace. Amen. Number 3 yun. Amen. Hallelujah. Kaya yun na lang po mga kapatid. No? Restart. Restart pa naman yung topic ko doon sa GGOCM pala yung restart. Ayan. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, ang topic po natin, huwag niyong kalimutan, rethinking church members mga kapatid. Nakasulat na po ba? Amen. Rethinking, napaka-importante po ito na ma-refresh na naman po tayo. Ma-rethinking na naman sa tayo mga kapatid dahil bilang isang mananampalataya, hindi lang po tayo basta-basta na members ka lang, meron din po tayong gagawin mga kapatid sa ating mga buhay, no? Marami tayong gagawin na dapat po nating gagawin sa ating sarili, no? Maraming mga tao ngayon na hanggang share lang siya, pero sa sarili hindi naman maa-apply, no? Maraming mga tao ngayon na yes, alam na natin yung mga salita ng Diyos, but sa ating mga sarili, mga kapatid, nakalimutan natin ano po ba ang dapat gawin as a member o membership of church mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God, no? At ako man ay hindi ako tinatawag mga kapatid na inaasahan ninyo. Huwag niyo akong asahan na magaling ako sa salita ng Diyos. But asahan ninyo na ang Diyos po ay may gagawin sa inyo. Amen po ba? Huwag niyo akong asahan na magaling, pero asahan ninyo mga kapatid na ang Diyos po ay may gagawin sa atin. Amen? Taas-taas sa mga kamay, ay bumaba po dito mga kapatid. Ayaw nyo yata akong mag-preach dito. Joke lang. Ayan. Ba't bumaba yung number 8 mga kapatid? Sige, balik po kayo. Ayan. Si Brother Moody ba to? Okay, Brother Moody from GGOCM. Ayan, thank you po sa pag-akyat kapatid. Ayan, praise God. Okay, balik na tayo mga kapatid para dali-daliunan ni nato kay murag busy jud ang linya ni Sister Jenny karon no. Busy jud talaga ako mga kapatid sa totoo lang no, pero para sa Panginoon walang busy. Amen. Hallelujah. Kasi ang busy daw mga kapatid sa Bisaya ha, ang busy ay ko nang sabihin dito. Doon na lang sa kabila para ma-surprise sila. Kaway-kaway nga dyan, puso-puso naman kayo dyan mga kapatid. Sabi nila, ano kaya to ngayon? Mapalo kaya ako nito? Ayo, tao po. Okay mga kapatid. Walang kumaway matid, isa lang, Sister Mel lang, Brother Moody. 10 mga kapatid ang hinihiling ko. May 8 pa. Ayan. Ayan, si Brother Black, Sister Buinapi, Sister Tricia. Ayan, kulang pa no. Yung iba dyan, tao-tao lang na siguro or profile na lang ang naiwan. Pero baka busy lang din, no? Okay, consider po Sister Popcorn, Sis EG. Ayan, salamat po mga kapatid. Hallelujah sa oras na ito at hallelujah. Hindi na po tayo magtagal, no? Kasi ang oras ko po mga kapatid, 1 hour po ang hiniling ko sa aking amo. Tapos mag-testimony pa ako ng 15 minutes. Tapos magkanta pa ako ng 5 minutes. Ilan na yun mga kapatid. Tapos marami pa akong mga kwento-kwento. Ang resulta mga kapatid, wala na tayong salita ng Diyos. Hallelujah. Introduction pa lang, makakonsume na tayo ng 5 minutes. Hallelujah, no? Pero hindi na po tayo maglangan. Sa Bisaya pa mga kapatid, di na daw tayo maglangan. Amen? Napakaganda man tingnan yung mga anak ng Diyos, no, na naka-profile sa birthday natin, celebrant ba. Yung ibang hindi naka-profile, katulad ko, meron naman akong supporting dyan sa baba. Ayan. Shout out sa iyo kapatid ko. Ayan mga kapatid, no? Praise God. Hallelujah. Dami ko nang nasabi mga kapatid. Ang sabi dito sa ating topic, mga kapatid, church membership. Ano nga ba talaga ang isang taong member sa church? Hallelujah. Ang Apostol Paul po mga kapatid, iba yung Bible ni Sister Sister siguro
Basta ang Bible ko po na gamit mga kapatid, King James Version, Diglot Edition mga kapatid, Tagalog at English, no? Hallelujah. Kaya sabi doon sa verse 1, balik na tayo diretso na ta mga igsoon, no? Paspasan siguro nato ni or okay lang bag paspasan? Sinong gusto diyan na dahan-dahan lang Sister Jenny, baka kamo ikaw pa uwi na ka, ako padulong pa. O baka masaag kong ang iba, masaag ang pan. Ayan mga kapatid, praise God, hallelujah. Ayan. Na-overwhelm lang yata ako sa kasayahan na ibinigay ni Lord sa akin, no? Tingnan niyo mga kapatid, 5 minutes ang aking introduction pa lang yan. Ayan mga kapatid, hallelujah, praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, hallelujah, na hindi talaga ako yung tawag doon mga kapatid, yung nahigot ba? Kasi ako naman talaga yung tinatawag diyan sa kusina namin ba, ako yung ako yung nilagay na ako yung hari-hari. Ako yung akong pinagkatiwalaan sa amo ko at lagi, alam nyo, iniwan ko talaga yung gawain kasi naubusan na kami ng kubos. Hinihintay namin yung driver na magbili mga kapatid. Kaya ang nangyayari, natapos ko na, ilan ba yung 24 po, na ano ko na wrap ko na ba, tapos kulang pa kasi marami nga kaming tao, marami ngang bisita mga kapatid, oh, 'di ba? O yun lang po mga kapatid at pasalamatan natin ang Panginoon na sa oras na ito ay nakasama niyo ako kasi wala, hindi din ako nagsabi kay Pastor Milper, wala akong nagsabi na i-back up mo ako kasi kahapon pa talaga nagpaalam na po ako sa amo ko na bukas talaga kailangan akong mag-report. Report, oh, 'di ba? Mag-report, ayan. Praise God mga kapatid. Hallelujah. Busy ba ang lahat? Kaway-kaway naman kayo dyan? Amen. Hallelujah. Kung rethinking mga kapatid, Brother Black lang siguro ang hindi busy. Sa mga taga-Pilipinas, salamat sa inyong kaway-kaway, no? Hallelujah. Church member mga kapatid, ito po ang ating pag-usapan ngayon, no? The basic for church member. Okay. Verse 1 to 2, mga kapatid. Letter A, the dedication of our bodies to God. Bilang isang church members, mga kapatid, kailangan para natin ang ating dedication of our bodies to God. Kaya nga, sabi ni Apostol Paul, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap. Amen. Ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Isa ito nga paalala sa atin mga kapatid, hindi lang po sa taga-Roma at dito din po sa atin bilang church members o bilang mahirap naman pag pumasok ka sa isang church tapos pati sa sarili mo hindi ka handa, no? Madidistract yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Praise God. Kaya sabi ni Apostol Paul, kailangan natin na i-dedicate natin yung ating sarili, our bodies, to God. Kaya iharap natin ang ating mga sarili, mga kapatid, amen, na banal, na kaaya-aya sa Diyos. Sa Kanya ninyo o sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. At number 2, anong sabi mga kapatid? Number 2, sabi dito, be the transformation of our soul by God. Nagtra-transform tayo. Amen? Hallelujah. Anong ibig sabihin ng transformation of our soul by God? Hindi mo mabago ang sarili mo? Amen? Bilang member sa church, mga kapatid, hanggat hindi mangusap ang Diyos sa atin, hindi talaga tayo magbabago. Amen? Kung wala din po tayong gagawin. Amen? Sabi pa ni Apostol Paul, mga kapatid, verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Amen. Ito po ang pabala, mga kapatid, and rethinking church members, no? Hallelujah. Kasi wag po tayong magsiayon sa mundong ito. Bakit? Ano po bang meron sa mundo ngayon, mga kapatid? Amen. Marami na po, mga kapatid. Hallelujah. Easy na lang silang sumasagot sa kanilang ina, easy na lang silang magmura, easy na lang sila, mga kapatid, na pumatay. Amen. Hallelujah. Ganun po ang mundo ngayon. Amen. Hallelujah. Marami ng mga tao, mga kapatid, na easy na lang sa kanila, ibibigay nila sa kanilang mga jowa ang kanilang tinatawag na
kanilang sarili. Amen? Pero sa atin mga kapatid, kailangan natin i-rethinking about sa church members mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung tayo man ay mga single, may mga jowa man kayo mga kapatid, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, no? Kasi ngayon, jowa pa lang mga kapatid, kahit online lang, wala na. Bigay na lahat. Hallelujah. Hindi na ma-surprise yung inyong partner. Di, nakikipag-aayon tayo sa sanlibutan. Hello, rethinking church members. Hallelujah, hindi po tayo naglalaro dito mga kapatid. Hallelujah, na kahit pa tayo nasa online, ingatan natin ang ating katawan. Hallelujah, dahil banal po ang ating katawan na ito po iharap natin sa ating Panginoon. Huwag kayong magpa-iladra sa mga tao nga kausap ninyo mga kapatid. Amen? Hallelujah, kasi ganun din po ang kanilang paalala, ganun din po sila sa kabila nilang kausap. Hallelujah. Hindi naman lahat, pero kadalasan mga kapatid, daan lang ako sa gitna ha. Okay. Next mga kapatid, the transformation of our soul. Kailangan mag-transform ang ating buhay, ang atong soul mga kapatid. Amen. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hallelujah. Upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa Diyos. Hallelujah. Ano bang kaloob ng ating Panginoon na iharap natin ang ating sarili, mga kapatid, sa ating Panginoon? Hallelujah, na banal at kaaya-aya sa Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil ang ating katawan, mga kapatid, templo po ito ng ating Panginoon. Kaya ingatan po natin ito, mga babae, mga lalaki. Ang pingi na inyong katawan, ha? Hallelujah, basin bayag sa tamis nga pa istorya ni brother, ni sister, mga kapatid, ibibigay na natin. Hallelujah, hindi ka na nag-iwan para sa'yo. Hallelujah. Kadalasan mangyayari yan mga kapatid sa online, no? Online lang sinasagot mga kapatid. Hallelujah, bigay tudo na tayo mga kapatid. Ang resulta, hindi pala kayo nagkatuluyan. Wala na, ulaw na kaayo sa mata sa atong X. Hallelujah. Okay. Basahin po natin mga kapatid, the transformation of our soul by God. Sapagkat, sabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat kayo'y binili ng halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Kaya mga babae dire, kitang tanan, usa ko nga gipahinumduman sa Ginoo. Hallelujah. Bahalag biyaan ka, basta ikaw, dili ulaw. Amen. Hallelujah. Para lang yun dili tabiyaan mga igsuon, buhaton ako ang tanan. Ang mga babae, mga lalaki, wag naman, respeto na din pag may time. Okay. Kahit pa ilang years na kayo nagjuwa mga kapatid, depende na lang no kung mapagkatiwalaan. Okay. Letter C mga kapatid, number 1 pa lang po tayo ha. Mayroon po tayong A, the dedication of our bodies to God. Amen. Letter B, the transformation of our soul by God. And letter C, the sanctification of our spirit in God. Sanctification, mga kapatid, tinatawag ditong banal. Amen? Tinatawag tayong banal na mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na hallelujah, share lang tayo. Pero sa sarili natin, hindi natin na-i-apply. Bakit? Pero wala po yan dito, mga kapatid. Dahil ang tunay na may takot sa Diyos, ingatan natin ang ating mga sarili. Amen? Maraming mga tao ngayon, para lang talaga maraming viewers, mga kapatid. Hala, ipakita na lahat halos na. Para lang maraming followers, mga kapatid. Pero hindi niya alam na siya na mismo nagsugba sa kalayo sa iyang kalawasan. Amen? Hallelujah! Amen po ba? Hallelujah! Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo sa Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo ang Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. O? Mahigpit na pinapaalala ng ating Panginoon na tayo po'y member na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid,
Sabi nga niya, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Paano natin luwalhatiin ang Diyos? Yung magpapasiksi ba tayo? Yung magpapa-glow up pa ba tayo, mga kapatid? Hindi po ganun ang nais ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya tayo po, mga kapatid, the basic for church members, letter A, the dedication of our bodies to God, and letter B, the transformation of our soul. Amen? And letter C, the sanctification of our spirit in God. Kailangan mayroon tayong sanctification. Ano po yun? Pagkabanal, mga kapatid. Amen? Mahirap man siya i-apply kung ikaw lang yan. Pero once na matanggap mo ang Panginoon, hallelujah, ingatan mo talaga yung sarili mo. Kasi minsan, mga kapatid, na-trap tayo sa kaaway eh. Lalo na yung puso natin. Sabi nga ni Jeremiah, ang puso natin ay sinungaling. Napakasinungaling, mga kapatid. Sa mga matatamis na mga salita, akala mo, tama yung ginagawa mo. I-rebuke natin ang ating sarili. Number 2, mga kapatid, yun po ay number 1, A, B, C, D, EBC. Doon lang po tayo. And then number 2, mga kapatid, the beauty of church. The beauty of church. O the beauty of unity church. Ang isang church, katulad sa atin ngayon dito, mayroon tayong pagka-unity, mga kapatid. Ano po ang pinakamaganda dito? Dito sa letter A, the beauty of church unity is number 3 tayo, mga kapatid, sa Roma chapter 12 verse 3, sapagkat sinabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinibigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan na pamagitan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ano po ito, mga kapatid? May kabahagi tayo sa church, di ba? Isang unang-una, may pupunta tayo, mga kapatid. Amen? Ididikit natin ang ating sarili na holy living sa Diyos. No? Hallelujah. Nandoon yung beauty of unity. At tanggalin natin yung mga sama ng loob, galit, inggit, selos, mga kapatid. Yes, nandyan talaga yan, mga kapatid. Pero katulad sa atin dito, maraming BR na marami sila. Tapos nagkaroon tayo ng silos, mga kapatid. Hindi po maging maganda ang takbo ng ating gawain. No? Pero salamat ako talagang nandito tayo, mga kapatid, nagkakaisa. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa 4, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng sangkap ay hindi pareho ang gawain. Okay. Sa isang katawan natin, mga kapatid, ang ating mata, para lang talaga siya makakita. Ang ating mga dalunggan, para lang din sa makarinig. Ang ating mga kamay, hindi magagawang lumakad, pero makahawak ng mga gamit, mga kapatid. Ang ating mga bibig, hindi pwedeng maglakad, di ba? Pero, isa lang po ang ating katawan. Ang ibig nating maintindihan dito, ganun din po ang church, mga kapatid. Iba-iba man po tayong mga talent na ibinigay ng ating Panginoon, but isa lang po tayo sa Panginoon. Amen? Ay, ako ang pinakamagaling. Uy, ako yung ganun. No, walang magaling. Amen? Lagi nating tandaan. Sabi dito sa 5, mga kapatid, ay gayon din naman tayo na marami ang isang katawan. O, marami ay isang katawan kay Kristo at sangkap sama-sama sa isa't isa. Kaya, nandoon ang pagkakaisa natin. Amen? Nandoon yung ating pagmamahalan bilang isang tinatawag church members, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya, number 1, our individual modesty. Kailangan meron tayong individual na modesty, no, sa ating talent. Hallelujah. Ipagamit natin sa Panginoon. Kung ikaw ay umawit ka na sa Panginoon mo na yan ipagamit ang inyong mga boses. No? And then, kailangan mayroon tayong unity talaga. Ang pagkakaisa, mga kapatid. The powers of unity
kailangan the beauty of unity bilang isang Kristiyano, no? Huwag mong isipin na ikaw ay magaling, no? Hallelujah, tayo ay magaling. Lahat po tayo ay magaling sa mata ng ating Panginoon. Lagi nga pinapaalala ng taga Pilipos, no, mga kapatid, na tayo po ay wag nating isipin na sila po ay mas magaling, kundi isipin natin na sila yung magaling, no? Hallelujah. Kaya sa atin mga kapatid, alisin talaga natin yung mainggitin, alisin natin yung mga envy bilang isang kabahagi sa gawain ni Lord. Kung sino man ang gamitin, kahit bago pa lang siya, nandoon yung ating response, nandoon yung ating pagmamahal, nandoon yung ating thank you Lord na nagamit natin itong kapatid ko na ito na bago pa lang siya pero talagang nagpagamit. Yan po ang hinahanap dito sa God is our strength, no? Hallelujah, na kahit bago ka lang, wag kang mahiya umakyat dito. Hallelujah, dahil dito po, tinatawag po natin itong training ground upang po dito tayo gitraining tayo mga kapatid. Amen? Letter B mga kapatid, the beauty of our stewardship. Okay, mga kapatid, the beauty of stewardship, kumusta? Kumusta po ang ating pagiging stewardship ng ating Panginoon? Ang stewardship po mga kapatid, tinatawag po mga leaders. Hindi po yan leaders, kumbaga stewardship. Ang stewardship po mga kapatid, hallelujah, ahead po yan tayo pong lahat dito ay tinatawag na stewardship mga kapatid. Hindi po tinatawag na dahil ikaw po ay ginamit na ng Panginoon, ay sabihin mo na ako yung masunod, no? Steward mga kapatid, ipaliwanag ko muna saglit. A Greek word of steward, Greek word of joy or life of joy. Sabi dito mga kapatid, steward no right just management. Wala kay right mo judge, wala kay right titawagin mo na si sister, wala na yan hindi yan siya pwede gamitin ni Lord kasi kasalanan. Steward is no right to judge, but just management. Okay? Just management. Lagi nating tandaan na tayo po ay stewardship lamang. Okay? The beauty of our stewardship is just management. I-manage lang natin ang gawain ni Lord, pero hindi sa'yo yan. Ginawa ka lang steward. Ang owner po mga kapatid, full right to property. Okay. For example, ito po mga kapatid, saglit lang, para po palang malalim natin, steward and owner, magkaiba. Kung ikaw yung owner, mga kapatid, ikaw ang masusunod. Amen. Hallelujah. For example, isang company, mga kapatid, na malaki, mayroon pong owner, yan ang owner. Kahit na hindi na yan siya gawin niya yung gusto niya. Malaya siya. Pero yung steward, mga kapatid, wala siyang right na gawin niya yung gusto niya. Ang ipinagawa ng Panginoon, for example, ilagay na lang natin, ako yung management. Nagmamanage lang ako din, no? Binamanage ko lang. Hallelujah. Gawin ko lang yung aking trabaho. Pero wala akong karapatan na magalit, wala akong karapatan na i-judge ko yung mga kasamahan ko dahil isa lang ako Ginagamit lang ako na bilang management. Amen? Hallelujah. Ang owner, no accountability. Ang owner, no accountability. And then, ang steward, mga kapatid, accountable. Okay? Accountable, bilang isang steward, mga kapatid, accountable po tayong magpagamit sa Panginoon. Okay, kanina, physical yun ang aking ini-example, mga kapatid. At ngayon, sa spiritual po tayo. Sino po bang owner natin? Siyempre, ang ating Diyos, no? Siya po yung owner natin. Siya po ang gumagawa sa atin. Ang Diyos, mga kapatid, full of right and property. Amen? But ang ating owner, no accountability. Kahit hindi ka magpuri sa Kanya, okay lang sa Kanya, manatili siyang Diyos. Kahit hindi ka magpapagamit sa Kanya, manatili siyang owner. Walang mawawala sa Kanya. Amen? Pero tayo bilang steward, mga kapatid, accountable po tayo na gawin natin. Dahil nasa po tayo, kung baga tinatawag tayo, mga kapatid, na the beauty of our stewardship. Sabi pa nga sa ating keywords, mga kapatid, amen? Hallelujah. Dito po sa Roma chapter
12 mga kapatid, verse 6, sabi niya dito, at yamang may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinibigay sa atin, kung hula ay maghula tayo ayon sa kasulatan ng ating pananampalataya. Kung baga mga kapatid, kung taghula tayo, praise God, amen, gawin natin yan, no? Hallelujah. And then, number 1, the steward of preaching. Kumbaga, ang steward mo, o ang pagiging steward mo is preaching, nagpe-preach ka, nag-share ka sa word of God, gawin mo yan. Amen? Dahil yan po ang kainyong tinatawag mga kapatid, accountable mo yang gawin. Amen? Tinatawag na the steward of preaching. Amen? Hallelujah. And then, the steward of serving. Ang serving mga kapatid, letter B mga kapatid, letter A, the steward of preaching. Sa number 6 po tayo. And sa number 2, the steward of serving mga kapatid. Sa verse 7, sabi niya dito, o kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Okay, hallelujah. Ibig sabihin dito, lahat po tayo is steward lang po, mga kapatid. No? Kaya gawin natin the beauty of our steward. Letter A, the stewardship of preaching. Letter B, the steward of serving. Hallelujah. Yan po, kung nagsiserve ka, amen, sa Panginoon, gawin mo. Praise God. And letter C, the steward of helping. No? Sa verse 8, sabi niya dito, o nang umaral ay kanyang pag-aral. Ang mamigay ay magbigay na may kagandahang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Amen. Meron din sa atin dito mga kapatid, secret lang siya ba na nandito, pero nandoon yung kanyang puso na ang kanyang part talaga yung magbigay, no? Nagbibigay siya mga kapatid. Silent lang yun, no? Hallelujah. Sabi pa nga niya, kung ikaw ay magbigay, ibigay mo na lang na kusang loob, na wala kang tinatawag ba mga kapatid na bigay ka ng ganito para ano ka ng balik. Hindi po ganun ang turo. Sabi dito sa 8 mga kapatid, ulitin ko po, hallelujah, the steward of giving, amen, chapter 12 verse 8 mga kapatid, hallelujah, ang mamigay ay magbigay na may kagandahang loob, amen. Ang nagpupuno ay magsikap, ang mahabag ay magsaya, praise God, amen. Hallelujah. Meron po tayong kanya-kanya, di ba? Tinatawag nga na meron tayong beauty of steward, no? The beauty of the stewardship sa ating Panginoon. Kaya kumpleto po mga kapatid, no? Steward to preaching, steward to serving, steward to helping, and number 8, verse 8 mga kapatid, steward of giving, no? Hallelujah. And dito na po tayo sa steward of leading. Hallelujah. Nililid natin, naging leaders tayo mga kapatid. Steward ka lang. Diyan ka nilagay ni Lord dahil yan po ang kaloob niya sa iyo. Kaya i-lead mo ng maayos, no? Katulad sa ating mga kapatiran dito, no? Kay Sis Angel and brother mo, yung mga good leaders mga kahit, hallelujah, umulan, bumagyo man mga kapatid, kung baga sa church pa, hallelujah, meron mang mga problema, pero nandoon pa rin ang kanilang pagiging good steward, mga kapatid. Dahil mula po talaga na nabuo ang God is our strength. Nandito talaga yan sila at sila po yung nangunguna talaga sa gawain ni Lord. No, ang Panginoon lang po ang ating itinataas. Nandoon ang kanilang pagiging good leaders, mga kapatid. Dahil naisip nila, mga kapatid, na wala akong right na magtanggi. Amen? Wala akong right na dahil ginamit lang ako ng Panginoon to manage, no? Kung wala namang nag-manage dito mga kapatid sa God is our strength, magpatuloy kaya to? Tanungin ko kayo, be. Siyempre hindi. Ang kaloob na ibinigay sa Panginoon sa kanila to manage. Minamanage lang nila, gumagawa sila ng schedule, no? Hallelujah. Nandoon yun, mga kapatid. Kasi ang isang gawain, pag walang mag-manage, mga kapatid, nako, nagkapuliki siguro. Kinsa man ni sino mag-word of God, sino? Walang hanay ba? Praise God. Kaya malaki pong tinatawag na malaki pong trabaho yung pagiging
steward or management, no? Kung sa literal po tayo, for example, ako kasi kahit sa bahay ako yung nagma-manage. Anong mga kulang itong ito lang yung kumbaga tipid-tipid ba dito kasi mga kapatid, no, parang ako yung nalagay sa ano, yung mga sa kusina, no? 'Pag maubos yun mga kapatid, sabi niya, "Bakit mo binigay lahat? Ganito, ganyan. Dapat nag-iwan ka sa ganito." Sabing gano'n ba, no? Mina-manage mo. Ikaw yung "Ay, bakit ganito, ganyan?" O, 'di ba? Dahil tayo po'y nag-manage, gawin lang natin yung part natin dahil accountable po tayo, no? Hallelujah. Kaya yung paggawa ninyo ng schedule, diyan po natin nakikita ang beauty of stewardship. Nagawa po nila hindi sa kanilang lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, mga kapatid, ni Apostol Paul, I can do all things through Christ who strengthen me. Sa lahat ng mga leaders dito sa BR, mga kapatid, hallelujah, hindi po ako maniniwala na wala kayong effort. Nagma-manage po tayo, kaya nga pag kunti lang, talagang nandoon yung ating, may papasok pa kaya, no? May papasok kahit sa akin, no, sa devotional, pero dati yon parang lagi akong nandoon yung puso ko talaga, yung matakot ako, walang mag-send ng link. Pero ngayon kasi meron na talagang nilagay ang Panginoon na mag-send ng link. Pag busy talaga ako, mga kapatid, sabi ko na talaga sa mga admin na, please, kung wala talaga ako, mga kapatid, wag nyo na akong hanapin. Kayo na mismo magsimula. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, pag wala talaga, sila na po, na talagang may ano na ang Panginoon ba, nilagay ng Panginoon na talagang nandoon yung no? Assistant. Okay. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin na, uy, siya ang leader. Siya ang leader, si brother mo, wala naman siya dyan, ay wala na rin po ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Kahit wala po yung leaders or MC, kung ikaw man ay hinipo ng Panginoon, manguna ka na sa Panginoon. Manguna ka na. Dahil hindi sa lahat ng leaders ay available, no? Hindi lahat ng mga leaders, mga kapatid, available. Merong mga leaders na busy din po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya pag ikaw ay available, go ahead. Amen? Praise God. Walang mag-closing prayer kasi busy si Sister Jenny. Ay, nandyan naman si Imuhara ko. Nandyan si Sister Jusil. Bakit hindi ninyo mag-try? O bakit hindi kayo mag-try na magpagamit sa Panginoon? I-offer. Napakasarap i-offer ang sarili. Kahit sabihin, wala ako sa schedule. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid. Kaya steward of helping. Helping, hindi lang sa tinatawag na financial, helping din po, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nandoon po na rethinking church members. Alam ko na members na pala ako dito sa God is our strength. Kaya makipag-part na din ako, makipag-party na din ako. Ano, kung meron pong tinatawag na may mga gawain, nandoon na po yung ang ating kabigatan sa ating loob, no? Nandoon na po, mga kapatid, ay na-consume ko na pong 32 minutes, no? Okay, mga kapatid, balik po tayo sa ating tinatawag letter B, the beauty of stewardship. Hallelujah. Letter C, mga kapatid, or number 5, the stewardship of leading. Kailangan inaayos natin yung pagli-lead natin, no? Mayroon kasing mga leader na magalit-galit na yun. Maraming mga leaders, mga kapatid, na pag hindi nasunod sa kanyang mga members, alalahanin din po natin bilang mga leaders na hindi po sa lahat ng panahon ay available po yung nalagay natin, no? Kaya nandoon talaga yung pagpahaba ng kanyang sarili, no? Kung wala naman talaga kayo, kung huwag kayong magalit agad dahil minsan, mga kapatid, kunti lang na mga pasensya ba? Kailangan, Lord, bigyan mo pa ako ng malalim pa na pasensya, no? Hallelujah. Kaya the steward of leading. Okay. Number 6 na, the stewardship of caring. Kailangan po nandoon yung ating pag-care. Nandoon yung ating pag-amping ba? Amen? Hallelujah sa church. Hallelujah. Hindi yung church, mga kapatid, na tinatawag ba nga, hallelujah, tinatawag, mga kapatid, na nagkumpara-kumparison na, ano-ano na, mga kapatid, na meron ng may tinatawag na sila na dito doon ay nagtawag dito, mga kapatid, nagkampi-kampi, no? Mayroong mga leaders, mga kapatid, na kampi-kampi lang, no? Hallelujah. Hindi naman natin inaalam kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kailangan tayong mga leaders nasa gitna po tayo. Hindi po natin kampihan yung kabila, kundi nasa gitna ka. Gamitin mo ang authority mo na mula sa Diyos. Dahil ito ay masuod na ako ni si sister, sa kanya ako. Hindi, makikinig ka rin.
Makikinig ka kung ano po talaga ang nangyayari, bakit ganito ang nangyayari sa inyo o ganito. Kailangan ikaw yung leader, huwag kang kumampi doon sa kabila. Huwag ka rin kumampi dito sa kabila dahil malapit yung loob mo. Kahit sino pa yan, mga kapatid. Amen? Bilang leaders, okay? Hallelujah. Ito po na suga mo. Anong tawag dito, matid? Sa sarili ko talaga, hindi ko man nakalain no, sa devotional na meron talagang ganun na mga pangyayari, mga kapatid. At bilang ako isang maliit lang, sabi ko, mga pastors, tapos leaders to leaders, mga kapatid. At bilang isang ano din na tinatawag nila na ah, sa tulong ng Panginoon, founder admin, ako po yung, sabi na, Sister Jenny, ano pong masasabi nito? Kinakabahan ako kasi nga, from New Zealand to Davao, yung mga nag-usap-usap ba, kasi mayroong mga hindi na pag-unawaan, mga kapatid. Ako naman yung, sabi ko, Lord, hindi ko to kaya ba? Pero bilang isang leader ka kasi, mga kapatid, sabi ko, ako man ay hindi ano talaga, yung makasolusyon, no? Sabi ko, ipag-pray po natin ito kasi kailangan talaga pag sa amin kasi, no, kung meron talagang iba yung mga ginagawa is talagang ipatawag po namin sa meeting talaga yan. At alam ko po na ganito ang ginagawa niya, kaya hindi na po siya pwedeng magturo. Ganun po kami, mga kapatid, at basta nakitaan po namin na hindi po maganda ang kanyang mga ginagawa, turo ka lang ng turo, pero sarili mo hindi mo naman ina-apply, automatic, mga kapatid, hindi ko po ilagay sa schedule, no? Lalo na yung pagtuturo, kasi ang pagtuturo, mga kapatid, hindi lang po yan ibig sabihin na turo ka, turo ka lang ng turo. Kailangan din po na makikita, no? Makikita sa ating mga ginagawa, mga kapatid. At meron namang nagsumbong sa akin, Sister, ganito ba yung mga pastor niyo diyan? Ganito ba? Siyempre, ako naman is, medyo naano po ako, Lord, bigyan mo po ako ng pinakamalalim pa na pag-unawa. Kasi kung doon ka lang sa kanya kakampi, mga kapatid, parang nasabi mo na kinakampihan mo na siya, no? Hallelujah. Kaya ang ating pagiging Christian talaga, hindi talaga siya basta-basta. Pero salamat ako dahil naitawid naman po yung problema na yun sa tulong at habag ng ating Panginoon. Meron mang nawala, pero binalik ng Panginoon, marami po. Okay, doon lang po ang aking testimony about po sa pag-amping, no? Bilang stewardship, kailangan po yung pag-amping nato, no? Pag-amping. Hallelujah. Praise God. Literacy na po tayo, mga kapatid, dahil talagang madali lang pong oras natin. Literacy o number 3, mga kapatid, no? Kanina, the beauty of hallelujah, the beauty of unity in church, mga kapatid. Una, the basic for church members. And number 2, the beauty of unity of church. And number 3, the beauty of our fellowship. No, kailangan po na magkaroon po ng beauty ang ating fellowship, mga kapatid. Sabi nga sa verse, mga kapatid, punta po tayo sa verse 9, sa Roma chapter 12 verse 9 to 13. Ang sabi niya dito, mga kapatid, praise God. Siguro oras na po, no? Hallelujah. Ang pag-ibig ay maging walang pagpaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa kapatid ay mga mahalan kayo. Sa kapurihan ay ipag-una sa isa't isa ang iba. Praise God. Hallelujah. Ito po'y tinatawag the beauty of our fellowship, mga kapatid. Amen? A love that is pure. Kailangan yung love natin sa bawat isa pure, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, nag-usap tayo. Pero sa kabila pala, sinisiraan mo ako. Amen? Kailangan talaga kung anong pinapakita mo, wala pong pagpakiimbabaw, mga kapatid. Amen? Pagpaimbabaw. Ito po, nakikita natin the beauty of our fellowship, no? Hallelujah. The beauty of our fellowship. Kailangan a love that is pure. Ang ating pag-ibig sa kapwa natin ay pure, mga kapatid. Amen? Number 2, the love that is personal. Kailangan mahalin din natin ang ating mga personal na mga kapatidan, no? Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa verse 10, mga kapatid, sa pag-ibig, sa magkapatid ay nangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipauna sa isa't isa ang iba. Praise God. Praise the Lord, no? Hallelujah. Kailangan mahalin natin ang mga magkapatid natin. Sabihin nila, ay, ito, sabi mag-mention ako ng iba ditong mga BR. For example, if
ano ba yun eh? Nakalimutan ko yung mga BR dito. Doon sa BR ni Pastor Edward at dito naman sa Gios, tinatawag dito mga kapatid na tawag doon, wala tayong pag-ibig doon sa kanila. No, ako man din ay hindi ako makapasok doon, mga kapatid, talagang simsim po yan, simsim. Ayan, katulad po yan, katulad sa oras din po yan sa devotional, kaya ako po focus ako doon sa devotional. No, sabi doon sa mga sa mga kasamahan doon kay Pastor Edward, ano nga yung na BR mga kapatid, no? Kalimutan ko 'yon. Ah, Parang mayroon tayong boundaries, no? Hallelujah. Hindi 'yung tunay na pag-ibig. Doon sa kay Pastor John, no? Parang may boundaries po tayo. Hindi po 'yan tinatawag, sila, ako na talagang maligtas. Hindi po 'yan love, mga kapatid. Wala pong beauty of our fellowship. Kaya nga nandito tayo sharing one another, 'di ba? Love one another, mga kapatid. Mahalin mo yung kaaway mo kahit napakahirap mahalin ang kaaway natin. How much more, mga kapatid, kung sa gawain lang nagkakabahagi na tayo, nagkabahagi na tayo. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, ang pag-ibig, hallelujah, ang pag-ibig ay maging walang pagpaimbabaw, kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Amen? Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalan kayo. Hallelujah, may mga iba dito, mahalin ko to kasi kasama ko to sa BR. No? Hallelujah, Sister Tricia. Si Sister Tricia, taga-push yan, taga-kuan. Hindi ko yan mahal. Di ba? Mahal natin lahat. Kumbaga nandoon yung ating pagkakaisa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi ibig sabihin na, ay, si Sister Jeannie ay taga doon, taga GCAP yan, no? Hindi na yan pwede dito. Kung baga sa akin, mga kapatid, basta yung Word of God ang ating pakinggan, hindi po tayo dapat dyan mag-question. Maliban na lang kung ang sinasabi, ito sinasabi ay hindi ko po mababasa sa Bible, no? Hallelujah. Okay, next, mga kapatid, letter B tayo, the love is personal, no? The love that is personal. Kung ang pag-love natin, no, pakitang tao lang, nandun yung pagpaimbabaw, mga kapatid, wag po, no? Letter C, love that is passionate. Ang pag-ibig pala, mga kapatid, is a passionate, no? Passion sa pag-ibig sa mga souls, passion sa mga kapatid natin na wala na sa gawain ni Lord, passion natin, mga kapatid, sa ating mga tawag, mga kapatid, no, may mga kalaban tayo dati. Amen? Passion, kailangan natin, hingin natin, Lord, ibalik mo yung passion ko na kahit nasaktan niya ako, magbalik pa rin yung loob ko na mahalin ko pa rin siya bilang magkapatid. Amen? Hallelujah. Letter D, mga kapatid, a love that is positive. Ang pag-ibig ay maging positibo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan pala na maging positive yung pag-ibig natin. Huwag nating gawing negatibo, mga kapatid, no? Hallelujah. Maraming mga tao ngayon na dahil lang sa mga sama ng loob, hanggang ngayon, sama pa rin ng loob. Yung iba namatay na, may sama pa rin ng loob. Saka pa tayo pupunta sa buntod, mga kapatid. Anong tawag doon? Sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Hindi na makapagpatawad kasi patay na. Hallelujah, hanggang sa kamatayan yung kasalanan mo. Di ba? Ganun po kayo, kasi ang mga wala sa church. Kaya rethinking church members, mga kapatid. Tayong lahat ay members na po tayo bilang isang maglingkod sa Diyos. Even wala man kayo sa physical na church, pero dito po tayo, tinuturuan po tayo paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. At wag na po tayong magsiayon sa mga sanlibutang ito, mga kapatid. Hallelujah. Busugin natin ang pag-ibig ang Diyos sa ating mga buhay, no? Pag-ibig na kailangan positive, no? Then, number 5, a love that patient. Kailangan may patient po ang mga anak ng Diyos. Sabi pa nga niya sa 12, mga kapatid, magalak sa pag-asa, magtiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Hallelujah. Rethinking church members, ano po daw? Patience. May patience tayo. Amen. Manalangin tayo. Praise God. Magdamayan tayo. Praise the Lord. And then, mga kapatid, hallelujah, kailangan din po natin ang a love that prayerful. Kailangan din natin, mahal natin ang pag-pray, mga kapatid. Mahalin natin yung pagpanalangin natin. No? Kailangan love natin yung prayer natin, mga kapatid. Kasi kung mawala tayo sa prayer, paano natin masasabi na the beauty of our fellowship?
no? Hallelujah. Kahit mataas yung panalangin mo, huwag kang mahiya manalangin. Kahit umiiyak ka diyan, walang ma-judge sa atin. Amen? Hallelujah. Napakasarap, no? Na mayroong nag-testimony, napakasarap daw umiyak. Yes. Naranasan mo yung presence ng Panginoon. Naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon. Walang sino mang mag-judge diyan, no? Praise God. Hallelujah. Kaya love that freer full. Amen? The beauty of church, number one, the love that is pure. Number two, a love that is personal. Number three, a love that passionate. Number four, a love that is positive. Number five, mga kapatid, a love that patient. And number six, a love that prayer full. Last but not the least, number seven, a love that is practical. Hallelujah! Practical, mga kapatid. Number 13, dito na po tayo, mga kapatid, magtatapos. Praise God. Hallelujah. Sa verse po natin, Roma chapter 12, verse 13, ang sabi niya dito, magdamayan sa mga kailangan ng mga banal, maging magpatuloy. Praise God. Hallelujah. Magdamayan, mga kapatid, sa pangangailangan. Dito, mga kapatid, sa BR na ito, nang doon talaga yung pagdadamayan. Kaya rethinking church membership. Pinapaalala lang sa atin para mas lalo po tayong magamit ni Lord. Amen? Nagawa po yan dito eh. Dahil kung wala po tayong prayer dito, hindi po tayo umabot ng mag 3 years na po ang BR na ito, mga kapatid. May dumating, may umalis, may binalik. Hallelujah, may umalis, may binalik na naman. Amen? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa atin lahat na nandito, hindi po talaga aksidente si Lord. Hindi pa tapos ang mission ninyo dito. Hindi pa, ako din, binalik ako ni Lord dito dahil hindi pa ako tapos sa mission ko dito. Pero kung matapos na yung mission ko dito, mga kapatid, sure akong hindi na ako dito na ibalik. No? Sino ba namang mag-akala, mga kapatid, kahit ako sa sarili ko, hindi na ako babalik dito, oy. No, ilan ba ako na wala dito, mga kapatid? Hindi ko na inaasahan na ibalik ako ni Lord dito. Pero, yan talagang hindi mo inaasahan ba na, ba't ako nabalik dito? Di ba? Mayroon kasi pakonsensya ka sa Ginoo, marag gisakitan ko ba na gani manang nakabalik ko, salamat sa Dios. Iya lang yun ang tanang himaya kadungganan, no? Hallelujah. Kaya a love that is practical. Kaya mabigat ang word of God about stewardship, pero alam ko po kung kayo man ay naging leaders, maging helpful, maging giving, at leading, caring, preaching, ano pa mga kapatid, serving with gladness. Kailangan nandoon yung saya natin, nandoon yung passion natin, mga kapatid, na mag-share tayo ng blessing, no, sa mga kapatiran natin, sa mga nagbigay ng mga love gift. Hallelujah, thank you sa inyong lahat, no? Hallelujah, sa mga nag-effort sa kanilang time. Anong oras ba tayo ngayon? Natapos na ba ako? Ayan, 47 minutes na po ang iyong Sister Jeannie. At mga kapatid, deeper into the word. Kailangan palalimin pa natin ang salitang rethinking church members, mga kapatid. Hallelujah. Bilang isang church members, mga kapatid, hindi lang pala tayo upo, tindog, upo, tayo, pauli, no? Tulo kapi, mga kapatid, no? Hallelujah. Kailangan din po tayong galaw-galaw. Sabi pa ng mga angkorman, angkorman naman tuloy, yung mga admin natin, mga kapatid, galaw-galaw din po pag may time. Pero sa totoo lang, ganitong oras, napaka-busy po ang mga OFW. Kaya, salamat na lang din ako sa Panginoon ngayon kahit medyo nagbagulbo lang akong amo ganiha. Pero God is good all the time. Alam ko pong hindi po maging zero ang aking ginagawa dahil para po ito sa ating Panginoon. To God be all the glory. At dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. And I believe na nakuha po natin, mga kapatid. I-review ko lang po saglit para po sa mga nagtitake note, no? Kung kayo man ay nag-take note. And I believe na magamit din po ninyo ito sa inyong, kung hindi naman tayo magkita-kita, mga kapatid, magamit nyo to saan kayo dalhin ni Lord. Hallelujah. Number 1, the basic of church members. Letter A, dedication of our bodies to God. And letter B, the transformation of our souls by God. And letter C, the sanctification of our spirit in God. Nasa verse po yan ng Roma chapter 12 verse 1 to 2. And number 2, mga kapatid, the beauty of our church members, no? O unity church. O sabi dito sa verse 12 to 13, yun na po the beauty of membership. Amen?
And the beauty of stewardship, ang stewardship po, mahaba po siya mga kapatid. Nandoon po yung steward of preaching sa verse 6, steward of serving sa verse 7, and number 3, the steward of helping sa verse 8, and the stewardship of giving, helping and giving, and then stewardship of leading, the stewardship of caring, mga kapatid. And letter C, the beauty of fellowship. Yun na po ang pure heart, personal, passionate, positive, patient, and prayerful, and practical, na iyan po ang tinatawag na beauty of the fellowship. Alam kong marami pa pong mensahe ang Panginoon, but sa oras na ito, wala nang itatuguti sa itong mga oras. Ako po ang manalangin po tayo mga kapatid. Lord God, hallelujah, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito muli, Panginoon. Hallelujah, natapos din po ang inyong gawain, Lord. Salamat sa inyong lingkod na inyong ginamit, Panginoon. At nawa, Lord, ito po'y titimo sa aming puso, isipan, Panginoon. Hallelujah, ikaw po ang may taas sa aking buhay, Panginoon. Salamat sa panahon nga inyo kong gigamit, Lord, sa oras na ito. Bless mo po, Lord, ang BR na ito, God is our strength. Mula po sa aming, sa aming resident, Pastor Mel Perawitanon, Brother Mo, Sis Angel, Sis Tricia, Sister Popcorn, Sister Baby Love, Sister Brother Black, Brother Moody, Sister Imhuarako, Sister Janie, Sister Bonsai, Sister Dabs, Lord, Sister Jusil, at Sister Cruz, Sister Jasmine, Hallelujah, EJ, Lord God, sa lahat, Sister Mil, Sister Ma, Brother Dung, at sa lahat, Lord, na hindi ko na po sila mabanggit, Sister Boy Napi, Lord, blessing upon blessing ang inyong pagkaloob sa kanila, Lord. Salamat sa pagkakataon na ito, at nawa, Lord, ang inyong mga salita ay isa pong titimo sa aming puso, Panginoon, upang sa ganun, Lord, meron po kaming panglaban, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Lord Jesus, na maalaala po namin na iba na po kami sa mundo ngayon. Nandito na po kami, Lord, sa members, sa church, o bilang inyong mga lingkod, Panginoon, na alagaan namin ang pagiging hallelujah, members namin, Panginoon. Salamat sa ipinagkaloob mo sa amin, Lord, na mga kanya-kanyang mga talent, Panginoon. At sabi mo nga, isa lang po kami dito, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Salamat sa inyong pagkakataon, provision na ibinigay mo po sa akin. Hallelujah, sino man ang gagamitin mo pa dito, Lord God. Tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, dito sa online. Gamitin mo po ayon sa inyong kalooban. At bigyan mo po siya ng 7 times anointing, Panginoon. Hallelujah, double portion of your anointing, oh God. Hallelujah, sa lahat ng gamitin ng mga presider, lalo na sa aming birthday celebrant, Lord, Brother Gilbert. Hallelujah, ikaw din po mag-bless sa kanyang buhay at patuloy mo po siyang gamitin, Lord, at hindi lang po yan, Panginoon, maging sa physical man, oh God, gamitin mo siya mightily and powerfully. More birthday ang ipagkaloob mo po sa aming kapatid na si Brother Gilbert, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, ang pinakamataas na papuri sa oras na ito, sa inyong nag-isang pangalan, aming Diyos na hindi nagbabago. Amen ang amen. Praise God, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon at lahat ng